So yun nga ano, for today's video is ipapakita ko ho ulit sa inyo itong galaw no, ng bagyong Uwan no. Kumbaga update ho ito kung saan na ba siya ngayon situated, saan na siya located, ano na yung kanyang galaw, saan yung kanyang tungo. Kasi kanina alas 4 nung huli ho nating update at in-upload ho natin dito ay meron, kumbaga ang kanyang bagyo alas 4 ng umaga ay nasa papalapit na siya sa kalupaan ng Catanduanes Island, rehiyon ng Bicol Region o Region 5, southern part of Luzon. Ngayon, as you can see naman dyan, andyan naman, kita nyo naman sa inyong mga camera, siguro, I mean sa inyong mga screen, na ang bagyo ay nakalagpas na ho siya, nakaalpas na, no, sa may Catanduanes Island. Kasi kanina, dito lang siya na party, oh, yan, oh, zoom in natin. Dyan siya dati kanina, like alas 4 ng umaga, yan, dito. Ngayon, today is November 9 pa rin, no, Sunday. Alauna, 14 na. So, ilang oras na ba nakalipas, no? So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So, 9 hours ago. So, dito na siya ngayon, no? Sa may bandang Camarines, eastern side of, or eastern part of Camarines Norte. And some part of Camarines Sur. So, ang Camarines Sur, Camarines Norte ay kaparas lang sila ng rehiyon ni Catanduanes, no? It's Bicol Region pa din. So, saan na ngayon ang bagyo, no? So, ang mata ng bagyo ay andito na siya sa may northeastern side of Dait, Camarines Norte. Yan, no? So, yan po yung mata ng bagyo. So, ito po yung Dait, Camarines Norte. So, siya ang parang ano, northeastern side of the province. So, saan siya pupunta? Ito po, Lilio Island to ha, ng Quezon Province. Yan. So, ganun din, no? Ano din sila, no? Storm warning number 5 na yata, or signal number 5, number 4, whatever, no? Kahit anong signal, kahit signal number 1 lang, mag-iingat pa rin ho tayo. Iba yung pag-iingat to, no? So, sa mga may cellphone, dapat meron kayong extra charger, I mean battery. So, ito ay expected, no? At pagkaalala natin, no? Po, i-recap lang ho natin yung sinabi talaga ng ating mga weather forecaster, Department of Science and Technology / Pag-asa, na yan na nga, magsisimula, kumbaga na buo yung bagyo, tapos pumasok siya sa PAR, noong PAR or Philippine Area of Responsibility, noong November 7. So, ano na ba ngayon? 9, no? So, Sunday, Saturday, kahapon is Saturday, 8. So, Biyernes, no? Ng gabi, alas 10, alas 11 ng gabi, November 7, 2025, pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Uwan. Pero ngayon, 2 days na nakalipas, tama? So, nasa ano na siya? Magla-landfall na. I mean, hindi ba talaga siya ganun ka-landfall, no? Kasi nasa karagatan pa rin siya. Humihigop siya ng maraming tubig at yun ang kanyang mga binubuhos, no, sa kalupaan nga ng northern part of province of Camarines Norte. Camarines Norte is siyang pinaka-boundary ng Quezon Province. So, Camarines Norte is yan po yung pinaka-capital town nila, ang Dait, Camarines Norte. So, ulitin ko, it's the boundary of Bicol Region and Quezon Province. So, ngayon, ulitin ko, ang bagyo ay ang galaw nito, ito parang hulaan ko lang to ha. Siyempre, meron naman tayo, may kanya-kanya naman tayong perception, no, otak, no. Siyempre, mag-a-analyze. So, ang ano ko dito, analyze ko dito, hindi ito pupunta masyado sa kalupaan, no, ng NCR. I think ha, sana nga mangyari. Sa Central Luzon, pwede. Pero sa Quezon Province, Calabar Zone, I mean Region 4A, so parang hindi na siya pupunta doon sa Batangas and Cavite area. And even some part of Laguna. Kasi ang tutubukin nyo nito is Quezon Province, eastern part of Quezon Province, which is lahat naman yata ng lugar sa Quezon Province ay nasa eastern part of the Philippines except sa Lucena City. Okay, so yun na nga, bali Aurora. Ang next kasi sa ang Quezon Province kasi nagdudugtungan yun sila sa Aurora Province, no? Sa kung saan, I don't know kung capital city ba or capital town ba ng Aurora Province ay ang Baler. Oo, which is alam natin yan, lagi ho yan binabagyo, bata pa ako in my younger years, no? Talagang Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora. Yun talaga yung mga lugar sa probinsya na yan, or yun talaga yung mga probinsya na yan sa Luzon na laging binabagyo. Okay, so pagkatapos naman ng Baler, Aurora, so yan na nga yung kanyang yung parang tatargetin. Pero feeling ko hindi siya parang yung tingnan yung kanyang galaw, di ba? Parang hindi siya magla-landfall. Ay, ibig sabihin hindi siya aapak sa lupa ng Pilipinas.
parang sa baybayin lang siya, no? Parang nagsiswimming lang si Typhoon Uwan, no? Parang gusto niya lang pumunta ng Baler Aurora para mag-surfing. Di ba? So sana ganun lang. Kaso wala mayroon siyang, hindi siya tao. Siya ay typhoon. Siya ay mapaminsalang typhoon na magdadala talaga siya ng napaka-daming tunay-tunilada, millions of tons, millions ba? Basta thousands of tons of waters na kanyang ibabagsak sa kalupaan ng Pilipinas na sapat na siya para magkaroon ng flash floods, landslides, yun ang pagbaha, no? So kawawa ang mga kababayan natin andyan sa Luzon area. So dito siya ngayon, yun nga yung kanyang pinupunto ang Aurora. So same sa sinabi ng DOST or Department of Science and Technology and Pag-asa na yan nga ang kanyang magiging target, northern part of Aurora and southern part of Isabela naman. Kasi nga syempre magkadugtong lang yan sila, no, si Isabela province na kung saan ang kanyang pinaka-capital town naman ay Ilagan. Tama ba ako? Ilagan ba yun? Or basta Ilagan. Anyway, so I mean Isabela province. So Isabela and Aurora province yung kanyang yung kanyang totombokin. So mataas ang possibility na doon siya maglandfall. If ever naman na hindi siya maglandfall, pwede siyang iikot lang dito at babalik ulit siya sa Catanduanes. Oh, ba't ganoon? Bakit may balik-balikan? Wala nang balikan, no? So next bagyo ulit. Parang ganoon. So ito ayan ang kanyang galaw, oh. So ano bang meron kay Typhoon Uwan? Siyempre napakalakas nga na ulan nito, no, kumpara kay Yolanda. If Yolanda ay siya, basta mas malakas siya kay Yolanda. Dihamak na mas malakas, dihamak na mas malawak, mas malapad, mas malaki. So ibig sabihin ho nun, wag ho tayong pakumpiyansa kasi delikado ho siya. Like yan na nga sa mga kung may mga nakapanood pa rin sa atin ng mga taga northern part of Luzon, northeastern part, no? Lalo na sa mga taga-eastern part of North Luzon. So sana kung mapanood nyo to, ang inyong charger, ang inyong power bank na i-ready ho rin nyo, medicine kit, mag-ready ho kayo ng mga crackers, mag-ready kayo ng mga Skyflakes, mga biscuits na yung may mga pakete kasi hindi yan nababasa. Tubig of course, no? Yung mga natin dyan, pinaka-essential ho yan. Tapos yung mga papilis ho rin nyo, yung mga credentials, no? Yung mga documents na mga papel, of course, no? So mababasa ho yan, dapat meron kayong mapaglagyan na tawag nito, napaglagyan na plastic boxes. And yun na nga, bali lalakas ang ulan or hindi man, magkakaroon to talaga ng final show itong si Typhoon Uwan by 9 and 10. So katunayan, all levels yata sa buong, I don't know kung buong Luzon ba, pero siguro sana naman buong Luzon na lang, no? Kasi delikado sa mga kabataan. So all levels ay nakakaroon na ng cancellation of classes and even sa mga government offices, no? So siya, walang pasok muna. So that's 9 and 10. So ibig sabihin 9 ngayon, so bukas at pakakaasahan bukas na yun yung magkatatamo ng maraming damyos sa mga kabuhayan, ari-arian, properties, and wag ibahang, sana doon lang, no? Sana doon lang sa kabuhayan and property, sana wala na tayong marinig or wala nang maibalita na nasagasaan itong si Typhoon Uwan na mga buhay. So, sana lang, no? So bukas pakaasahan, yun na yung pinaka moment of truth, magkakaroon ng tawag na ito, pinaka big show talaga, pinaka final event, no? So kung maglalandfall siya, so panigurado talaga maraming mga masasalantang mga kabuhayan, ari-arian. So it cost of billions of pesos talaga yan na madadamage. So yun lang siguro, ingat, no? So sa mga taga Mindanao, sa atin mga taga Davao, so alam niyo naman na 'di ba, dahil sa balitang mas malawak, mas malapad ang range abot nitong si Typhoon Uwan compare kay Yolanda. So we're expecting mga taga Davao na magkaroon tayo ng ulan dito, pero so far very good, so good, no? Wala ritong nangyaring ganun, walang ulan. So good thing, no? And yun lang siguro, no? So thank you for watching. Abangan natin babaya, hahanap-hanap lang ako ng dito, no? Titingin-tingin ng yung abang lingkod ng mga update galing sa ating mga trusted and legit na mga agencies na magbibigay ng mga balita and information. So that would be all. Thank you for watching. Ingat mga taga northeast side of Luzon. Pero northern Luzon na, sige na, lahat na kayo. Pati kayo NCR, ingat na rin kayo dyan, ha? Kasi meron pa rin kayong matatamasang pag-ulan-ulan gawa nung
Nasa ano kayo, parang signal number 4, number 3 yata ang ano, Calabarzon, NCR. O, ingat pa rin ha, Central Luzon, ingat kayo dyan. O, dasal-dasal pag may time. Kasi nakapagod ang buhay natin, trabaho ng trabaho para maka-acquire no, ng mga gamit, mga refrigerator, kotse, at kung ano pa mga mamahaling mga kagamitan sa bahay na magagamit ho ng buong pamilya, masisira lang, ano, dahil sa ulan. So, ingat-ingat ho kayo dyan.